And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Sambayan ng Pilipinas or majority ng sambayan ng Pilipino mga kapatid, positibo ang naging opinion patungkol dito mga kababayan sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno sa pagdepensa dyan sa ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, na kung saan mga kapatid alam naman nating lahat na ito ngayon ay inaangkin at inaagaw sa atin ng bansang China. At ito guys isang patunay po ito mga kapatid na mali yung mga pinagsasabi nitong kampo ni former President Duterte na di umano mga kababayan dismayado ang sambayan ng Pilipinas sa naging aksyon ng ating gobyerno dyan sa pagdepensa sa ating teritoryo sa may West Philippine Sea. Kasi nga mga kapatid, pinapangalandakan ng ibang mga grupo dyan, especially dito sa grupo ni Digong, na di umano nasa maling direksyon ang presidente ng Pilipinas sa pagdepensa dyan sa West Philippine Sea dahil dinadala di umano tayo nito mga kababayan sa bunganga ng giyera. Naku po mga kapatid, napakalaking kasinungalingan. Ito, sambayan ng Pilipinas talaga mga kababayan ang nagdebunk kay Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Ang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating Pilipino ng approval nila sa effort ng ating gobyerno is a result of our transparency efforts. Okay. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na epekto ng Transparency Initiative ang latest survey result ng Social Weather Station kung saan mas maraming Pilipino ang kontento sa mga hakbang ng pamahalaan ngayon pagdating sa issue ng West Philippine Sea o WPS. Kita niyo na mga kababayan, sambayan ng Pilipinas na po mga kapatid ang nagsalita na kontento sila sa ginagawang hakbang ni President BBM sa pagdepensa sa ating teritoryo. Dahil nga sa transparency ng gobyerno mga kapatid sa taong bayan. Kumbaga naging transparent kasi ang gobyerno natin ngayon mga kapatid sa ginagawa nilang hakbang diyan kung paano depensahan ng ating teritoryo at lahat ng mga nangyayari diyan ay binabalita sa atin. Compare naman mga kababayan sa kapanahunan ni Digong, na wala tayong narinig sa kanya patungkol dyan kung paano niya dinidepensahan ang ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, or dinidipinsahan nga ba? Diba? Wala tayong narinig na mga ganyan mga kapatid. Ang tanging naririnig natin kay Duterte mga kababayan, pananakot. Pananakot na di mga kapatid pag sinubukan natin na makipagbangayan dyan sa bansang China, particular sa issue dyan sa may WPS, baka nga daw mga kababayan, bagsakan tayo ng nuclear missile ng bansang Pilipinas. Diba? Ganon mga kapatid, ang pinamukha ni Duterte sa atin. Wala siyang pinakitang mga hakbang kung paano niya dinidepensahan ng ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Dahil nga mga kababayan, hindi naman talaga siya interesado sa issue ng West Philippine Sea. Bagkus mga kapatid, pinaubaya pa nga niya yan dito sa bansang China. To the point mga kapatid, na pinapasok na niya dito sa Pilipinas ang mga barko ng China para mangisda. Ganun po yun mga kababayan. Tuloy! Isinagawa ang survey mula June 23 hanggang July 1 kung saan tinanong ang 1,500 respondent. Kinomisyon ito ng think tank Stratbase ADR Institute. Ipinakita sa survey na 60% ng mga Pilipino ay nagsasabing sapat ang aksyon ng gobyerno tungkol sa pagpapatupad ng joint patrol at military exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. Kita niyo mga kapatid, 60% ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Ilan ba tayo sa Pilipinas mga kababayan? I think nasa mga 120 million tayo
Correct me if I'm wrong lang ha. Hindi ako sure sa kwan. Nakalimutan ko yung exact figure kung ilan ang population ng Pilipinas. Ganun pa man mga kapatid, 60% po no ang naniniwala no sa hakbang ng ating gobyerno. 60% ang sumasang-ayon dito mga kapatid. Napakalaki po nito. No, mahigit sa kalahati mga kababayan. And I think mga kapatid, no, yung natira ditong 20% or 25% mga kababayan, or sabihin na lang natin 30%, no, mga undecided yan na mga Pilipino. Kasi nga mga kababayan, aware naman tayo na majority ngayon mga kapatid sa mga Gen Z, kung tawagin mga kababayan, ay hindi particular dito mga kapatid sa issue ng West Philippine Sea dahil more on social media sila at mga pasosyalan mga kapatid, no. Kumbaga itong mga teenager natin ngayon mga kababayan, hindi pa sila masyadong nakafocus dito sa kinakaharap na problema ng ating gobyerno ngayon. So dapat natin silang i-consider. And ang remaining is 10%, no. Alam nyo kung sino yung 10% mga kapatid? Yan yung mga tropa nila Duterte. Datos na yan mga kababayan ha. Datos na po ang nagsasabi dyan mga kapatid. No, na 60% ng mga Pilipino sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno. Ngayon mga kapatid, saan nanggaling itong mga pinagsasabi ng mga Duterte na majority daw ng sambayan ng Pilipino mga kapatid natatakot na sa giyera, no? Natatakot na dito sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno. 'Di ba? Saan nila kinuha 'yon mga kababayan? Yan po ay isang malinaw mga kapatid na isang fake news. 'Di ba? Malinaw na malinaw mga kababayan, no? Na lahat ng mga sinasabi nitong mga Duterte, mga kapatid, itong grupo ni Duterte ay fake news. 'Di ba? Datos na mga kapatid ang nagsasalita diyan, no? Datos na po. Hindi na po 'yan gawa-gawang kwento, galing po 'yan, no, sa 1,500 na respondent. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ang pinagtataka ko kung saan kumukuha nito itong mga grupo ni Digong ng kanilang datos, no, na pinapangalandakan nila diyan sa kanilang mga destabilization rally laban kay Marcos. 'Di ba? Sa madaling sabi mga kapatid, fake news talaga itong sila Duterte. Kung sa bagay, no, kung tawagin sila ni Jay Tariela, kino-consider sila na mga trolls, no? Mga kagamitan ng bansang China, kumbaga mga tools sila ng bansang China, no? Mga tools sila sa propaganda ng bansang China. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, no, ang linaw ng datos. Tapos 72% mga kababayan, no, ang pabor na makipag-alyansa sa ibang bansa. 'Di ba? Kaya ngayon mga kapatid, no, itong 72% na ito yung dinidibang talaga ngayon ng mga Duterte. At anong klaseng pagdidibang ang ginagawa nila mga kababayan? Yung paninira nila sa bansang Amerika. Yan po yun. No? Ito yung gusto nilang tibagin, itong 72%. No? Na nagsasabing pabor silang makipag-alyansa, no, sa iba't ibang bansa. Kaya ngayon mga kababayan, todo-todo sila, no, sa pagsira sa pangalan ng Amerika. Kasi nga, no, gusto nila mga kapatid na palitan ito, no, ng tiwala sa bansang China. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan mga kababayan, no. Tayo dito ang binabasihan natin mga kapatid, mga lehitimong datos. Sila puro lang kwento, wala namang kwenta. 'Di ba? Niwala nga silang pinakita mga kababayan na legit, no, na mga datos coming from sa mga lehitimong mga survey company. 'Di ba? Wala silang ganun mga kapatid. Basta na lang sila titindig dyan sa stage, no, sa kanilang ginagawang destabilization rally. Tapos magsasalita ng kung ano-ano na kung akala mo totoo talaga, yung pala fake news. Oh, may datos May datos tayong pinagbabasihan mga kababayan. Kaya ang maa-advise ko sa inyo mga kapatid, bago kayo maniwala, no, hanapan nyo muna sila ng resibo. Kasi baka mamaya dyan mga kababayan, binubulas lang kayo para makuha nila ang inyong simpatya. Tuloy!
72% naman ang nagsabi na dapat magkaroon pa ng pakikipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa upang maipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea. So we can say na effective ang transparency initiative natin. Although people are saying na hindi daw to effective as a solution to counter China. Anong sasabi niyan mga kapatid? Mga grupo lang naman ni Digong. Mga grupo lang naman nila Duterte talaga. Kasi nga gusto nilang mga babayan, gusto nilang mawala ng kumpiyansa ang taong bayan sa current administration. Ito guys, hindi ko binubuhat ang bangko ni Marcos dito. In fact, mga kapatid, ito ulitin ko na naman sa inyo, hindi po ako Marcos loyalist. Sinusuportahan ko lang ang current administration. Diba? And of course, guys, binuto ko si Marcos But it doesn't mean, mga kababayan, na isa na akong loyalista. I mean, dito lang tayo sa totoo, mga kapatid. Bakit natin susuportahan yung mga movement nila Digong? Panggulo lang yan sa lipunan. Diba? Panggulo lang yan. Walang magandang maidudulot yan sa bansang Pilipinas. Pinakinggan na natin sila noon. Pinagbigyan na natin sila ng kanilang ng kanilang chance na maupo at pagsilbihan tayo. Anong ginawa nila, mga kapatid? 'Di ba? Anong naging nila? Anong ginawa nila sa bansang Pilipinas? Inabuso, hinayaan lang abusuhin tayo, ng mga inchik. At maging si Digong, mga kababayan, inabuso ang mga Pilipino. 'Di ba? Nandyan yung 16,000, mga kapatid, yung 16,000 na casualties doon sa kanyang war on drugs. Isang patunay yan, mga kababayan. Hindi mabubura yan sa kasaysayan, mga kapatid. Na pinaslaughter niya ang mga Pilipino noong kapanahunan niya. Di ba? Nandyan yun. Yung mga datos na yan, mananatili yan. Hanggang sa kaapu-apuhan natin. Di ba? Hanggang sa kaapu-apuhan nyo, mananatili yan, datos na yan ng pang-aabuso ni Duterte during sa kanyang term. Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, dapat maging mapagmatsyag na tayo sa mga leader na ating ibuboto sa susunod na mga eleksyon, especially dito sa presidential election, mga kapatid. Di ba? Lahat naman ng mga kwan ngayon, lahat naman ng mga kandidato, matatamis ang pangako lahat yan, mga kababayan. Kanya nga lang, mga kapatid, gaya nga ng ginawa ni Duterte nung kapanahunan niya, noong 2016, nung tumakbo siya, ang tamis ng kanyang mga pangako, mga kapatid, at ang tapang niya. Di ba? Pero nung naupo siya, mga kababayan, iba, yung kanyang ginawa kumpara doon sa kanyang pinangako. Yung jet ski niya dati, mga kapatid, nawala. Nawala. Imbes na mag-jet ski siya papunta ng West Philippine Sea para harapin yung tropa ng China, ang ginawa niya, mga kapatid, naging tuta siya ng bansang China. Diba? Ito, real talk lang to, mga kababayan. Nandiyan naman, nakita naman natin lahat, mga kababayan, kung ano ang ginawa niya. Imbes na kumprontahin niya si Xi Jinping, ang sabi niya, I love you, Xi Jinping. Diba? Isang malaking katarantaduhan, mga kababayan. Kaya dapat tayo, maging maingat talaga tayo sa pagboto. Huwag tayong magpadala, mga kapatid, sa mga hype. Diba? Kasi nga, itong election, mga kababayan, malaking pandaraya yan sa taong bayan. Malaking pandaraya yan. Pag nagpadala kayo dyan, at hindi natin kinilatis ng mabuti yung leader na ating iboboto, wala, mga kapatid. Mauulit at mauulit yung ginawa ni Duterte noong kapanahunan niya. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Tuloy! Well, from the very beginning naman, we have not said or claimed na this is a silver bullet sa problema natin ng West Philippine Sea. We go back sa objectives nito. And getting approval from majority of the Filipinos is a clear proof of its effectiveness. Tama. Ayon kay Commodore Tariela, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga kababayan kung ano ang panganib na kinakaharap at pinagdadaanan ng mga sundalong Pilipino at Philippine Coast Guard sa tuwing nagsasagawa ng misyon sa West Philippine Sea. Which is, mga kapatid, sa kapanahonan nga ni former President Duterte, walang ganito. Kasi nga, wala din naman siyang action.
'Di ba? Wala naman siyang action. Ano sabi ni Justice Carpio, mga kababayan, no? Ano sabi ni Justice Carpio doon sa kanyang interview ba 'yon kay Christian Esguerra yata, no? Wala daw gulo noong kapanahunan ni Duterte diyan sa may West Philippine Sea, mga kapatid. Dahil wala din siyang ginagawang action, no, na depensahan ang ating teritoryo diyan, no? Kaya walang konfrontasyon. Ngayon, ang ginawa niya, mga kababayan, nakiusap pa siya sa bansang China na kung pwede lang, no, wag hayaan na daw yung ating mga mangingisda diyan na mangisda sa West Philippine Sea. Biruin mo, 'di ba? Ikaw pa yung nakiusap doon sa bansang China, no? Nahayaan yung mga kababayan mo mangingisda na mangisda sa sarili nating teritoryo. Oh, ganon, mga kapatid, no? Tapos malaman-laman natin, nagdesisyon siya, no, na pumasok sa isang kasunduan nang hindi man lang pinapaalam sa sambayan ng Pilipino. At anong kasunduan yon? Yung gentleman's agreement niya. 'Di ba? Yun, mga kapatid. Yun ang ginawa ni Duterte. Ngayon, iba ngayon eh. 'Di ba? Transparent ang administration ni Marcos. Pinapakita sa atin kung ano yung mga hakbang na kanilang ginagawa. Kumbaga, pinapakita ng presidente, mga kapatid, no, yung realidad, no, at yung sitwasyon diyan sa West Philippine Sea. Nang sa ganon, makakapaghanda tayo sa kung ano mang meron, no, na darating sa ating bansa. 'Di ba? Which is yun naman talaga ang dapat, mga kababayan. At tingnan nyo, mga kapatid, dahil dito sa pagiging transparent ng gobyerno ngayon, no, dito nagsilabasan yung mga Pilipino na handang ipaglaban ang bansang Pilipinas. Handang ipaglaban ang ating bayan, no? Dito nagsilabasan ngayon. Dahil nga in a positive manner, no, pinapakita ng gobyerno sa atin yung totoong nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Unlike kay former President Duterte, mga kababayan, na dinadaan niya tayo sa pananakot. 'Di ba? Ganon ang ginawa niya, pananakot, mga kapatid, ang pinapamukha niya sa sambayan ng Pilipino. Oh. Pero ngayon dito, no, sa Marcos administration, pinapakita ni BBM, no, na dapat manindigan tayo. 'Di ba? Manindigan tayo, ipaglaban natin, no, kung ano yung sa atin. Oh. And tingnan nyo ngayon, mga kapatid, sino ba ngayon, no, ang nagdi-distort ng katotohanan patungkol sa West Philippine Sea? 'Di ba mismo din sila Duterte? Oh. Sila ngayon ang nagpapakalat ng mga disinformation, mga kababayan, no, patungkol diyan sa totoong issue sa West Philippine Sea. Oh. Dito natin makikita, mga kapatid, kung sino yung totoong makabayan, no, at kung sino yung mga makapili. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan, mga kapatid, no? Ngayon, nagsilabasan na mga Pilipino, ang dami na, no? Diyan pa lang sa mga comment section sa mga ginagawa kong content, ang daming mga Pilipino. Minsan may mga nababasa pa nga ako diyan na mga senior na eh. Kahit 62 years old na ako, Kawantok PH, no? Pero handa akong ibuwis ang aking buhay para sa ating inang bayan. 'Di ba? Di ba nakaka-proud yung ganun, mga kababayan? No? Imbis na takutin mo ang iyong mga kababayan, dapat i-encourage mo, no? Turuan mo, no, kung paano dapat manindigan sa kung ano yung sa atin. Katulad ng ginawa ng ating mga ninuno noon. 'Di ba? At tandaan niyo yan, mga kapatid, kung hindi tayo lumaban, no, para sa ating kalayaan, hindi malaya ang Pilipinas ngayon. Yan talaga ang dapat yung tandaan, mga kababayan, no? At yan dapat ang sundan natin, no? Na matuto tayong manindigan, no, sa ating sa ating bansa, no? Sa karapatan, no, at kalayaan ng ating bansa, especially sa soberanya ng ating bansa, mga kapatid. No? Huwag nating gayahin si former President Duterte, no? Puro pananakot na lang ang ginagawa sa atin, mga kapatid. 'Di ba? Ngayon, iba ng administrasyon, kaya nga galit na galit sila kay Marcos, mga kapatid, no? Kasi iba yung daan na tinatahak ni President Marcos kumpara sa daan nila. 'Di ba? Kumbaga hindi sumasang-ayon yung mga hakbang ng Presidente Marcos ngayon sa mga hakbang ni Duterte noon, no?
At ang gusto ni Digong kasi mga kababayan, no, yung mga pamamaraan niya ang sundin ni Marcos. Tanga ka ba? Di ba? Ngayon, nung hindi sinunod ni Marcos yung kanyang mga estilo, mga kapatid, no, yung mga pamamaraan niya, yung mga foreign policy niya, nagwala siya. At anong ginagawa nila ngayon? Dinidestabilize ang gobyerno ni Marcos. At ito guys, attention, bukas na daw isasabay sa SONA, mga kapatid, ni BBM, no, ni President Marcos, yung paglabas ng Polvoron video. Naku, 3 taon na yung pinag-uusapan, mga kapatid, no. Ewan ko lang kung matutuloy na talaga bukas yan, dahil sabi dito, no, sa mga naririnig kong mga vloggers, no, bukas na daw ilalabas ni Maharlika yung Polvoronic video. At ini-encourage ko kayong lahat, mga kababayan, na sabay-sabay nating panoorin, no, yung Polvoronic video di umano na sinasabi ni Maharlika. Ini-encourage ko kayo, no, na sabayan natin sila sa kanilang trip. Panoorin natin. Hindi pa man lumalabas yung Polvoronic video na yan, matagal nang na-debunk yan. No? Alam na ng sambayan ng Pilipino, no, na walang katotohanan ang anumang ipapalabas nila, mga kababayan. Tapos balita ko sa Canada daw yan i-ere ni Maharlika, mga kapatid. No? Kasi daw pag dito sa Pilipinas yan i-ere daw, baka daw magurgor, no, yung magpapalabas niyan. 'Di ba? So ganun yung kanila ngayon, naratibo nila ngayon. No? Sa ibang bansa daw ipapalabas para safe daw. Tingnan natin, no, kung totoo bang ipapalabas na nila. I mean, ako, mga kababayan, no, matagal na akong naghintay na ilabas nila yan. No, matagal na talaga. Pero wala silang, nakailang pangako na sila, mga kapatid. Sabi, Hunyo. No? Yun sabi nila dati, June daw ipapalabas. Tapos, ano ba yun? Tawag to, July. Baka ito na nga, July na nga daw, mga kababayan. Kasi nga, kasabay pa ito sa kanilang mga pagbabanta na baka huling SONA na di umano ito ni President Marcos. Panoorin natin, mga kababayan, no? Inaanyayahan ko kayo, panoorin natin, no? At sabay-sabay nating pagtawanan. Di ba? Kasi yun yung pinakamagandang debunk, mga kapatid, no, ng sambayan ng Pilipino, no, dito sa mga patutsada, mga propaganda nila Duterte. Yan yun, no. Yung pakitaan lang natin ng ano, yung sabay-sabay lang natin pagtawanan yung mga propaganda nila, no. Asar na sila diyan, mga kababayan, at debunk na sila pagka yan ang ginawa natin, mga kapatid, no. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, wag na wag kayong basa-basa maniniwala sa mga ganyang mga kapatid, tirada. Bago kayo maniwala sa mga ganyang klaseng mga impormasyon, no, na kung saan galing sa isang taong hindi naman talaga hindi malinis yung pagkatao, kasi si Maharlika, mga babae, hindi rin naman malinis yung pagkatao niyan. I mean, ano ba ang aasahan nyo sa isang taong katulad ni Maharlika, no? Na kung saan meron ding tinatagong baho, mga kapatid, na mas mabaho pa, no, sa kanilang mga paratang, no, dito sa current administration. Ganun lang kasimple yan, 'di ba? Dapat ang paniwalaan nyo yung mga lehitimo, no, na mga mga lehitimong mga individual, no. Ako mismo masasabi ko hindi ako lehitimong individual, mga kapatid, no, dahil opinion lamang ang aking binibigay sa inyo dito. 'Di ba? Kung ito nga mga lehitimong tao sumasablay nga, how much more pa kaya, mga kababayan, ano? Itong mga katulad ni Maharlika na di umano, no, may record na kung saan siya mismo, no, ang nagpapatay sa kanyang sariling mister. Yan, hindi galing sa akin yan, galing lang din yan sa mga naririnig kong mga kwentuhan diyan, mga kapatid, ano, na meron di umano mga balita dati. Diba? Pero ganun pa man, pakinggan natin, no? Panoorin natin yung kanyang video at sabay-sabay nga natin, mga kapatid, pagtawanan. Tuloy! Babantayan lamang ang teritoryo ng bansa. So with this kind of survey result, no, nakakataba ng puso yan sa hanay ng Philippine Coast Guard, at alam ko sa hanay din ng Armed Forces of Philippines ay nakakapagpasaya sa amin ito, because we know for a fact that majority of the Filipino people support our efforts, no? At pinahahalagahan nila ang paninindigan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines sa pagtindig sa ating laban sa West Philippine Sea. Tama yan, mga kapatid, ano? Napakahalaga kasi, no, na dapat alam natin kung ano yung nangyayari dyan,
No? Kasi paano ka susuportahan ng sambayan Pilipino kung inililihim mo yung mga ganyang bagay? Ini-expect ng PCG na baka hindi matutuwa, no? Or hindi gusto ng majority ng mga Pilipino yung kanilang ginagawa. Pero hindi eh. Iba ang lumalabas ngayon sa datos, mga kababayan. Ano? Majority ng mga Pilipino gustong-gusto at masaya sa ginagawa ngayong aksyon ng gobyerno, no, para madepensahan ang ating teritoryo. Tuloy. Ang National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS nagpapasalamat sa naging resulta ng Social Weather Station Survey. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng NTF-WPS na hindi man lahat ng Pilipino ay may kamalayan sa issue ng WPS. Subalit, mas marami na ang nakakaalam ng kahalagahan nito sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng ating bansa. Gaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, ano, hindi man lahat ng mga Pilipino, kasi nga dapat i-consider natin, mga kapatid, itong mga Gen Z ngayon. Kasi the way ko nakikita itong mga Gen Z ngayon, mga kababayan, ano, mas less yung interest nila sa mga ganitong mga issue. No? Kasi ang sa kanila ngayon, puro mga bini-bini, diba? Mga BTS, diba? Ganon yung mga kwan lang yun eh. Diyan sila busy sa mga walang kwentang bagay. Well, siyempre, mga bata pa naman yung mga Gen Z ngayon, mga kababayan, di ba? Mga bata pa naman sila, kaya hindi rin natin sila masisisi. No? Iba yung priority ng kanilang buhay. No? Pero tayo, no? Tayo ngayon na matatawag natin mga millennials, no? At least marami na rin mga millennials talaga ngayon, mga kababayan, ang aware na sa totoong mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Na-inform na sila, mga kapatid, na kung saan, no, after nilang ma-inform, no, nagpakita din sila ng kanilang positibong pagsuporta sa ginagawa, no, ng ating gobyerno ngayon. Kasi nga naging transparent, naihayag sa kanila ang katotohanan, mga kababayan. 'Di ba? Yan talaga ang isa sa mga bagay na na-appreciate ko, mga kapatid, ano, sa administrasyon ni President Marcos. Kasi nga naging totoo siya sa taong bayan, mga kapatid, ano. Despite dito sa mga kritisismo niya, no, itong mga birada laban sa kanya, nandyan pa rin siya, naninindigan sa kung ano yung tama, mga kapatid, at hindi nagpapadala sa buyo, no, nitong mga Duterte. Tuloy. Nagpapakita rin ang resulta ng survey ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga paraang hindi agresibo at escalatory upang tugunan ang problema ng bansa sa WPS. Importante naman talaga yan, mga kababayan. No? Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi naman natin hinahangad ang gera. No? Wala naman tayong hindi naman natin gusto na magkagera. Pero kung ang gera, mga kababayan, ang pinaka-last resort, no, para madepensa ng ating teritoryo, bakit hindi? Diba? Pero hanggat maaari, mga kapatid, no, maging ako, mas gusto kong daanin yan sa mapayapang paraan. And base dito sa mga na-research ko, mga kapatid, no, meron na yatang pag-uusap ngayon ang Pilipinas. No? I think bagong pag-uusap yata ito, no, kung paano resolbahin ang issue dyan ngayon sa may West Philippine Sea. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video, mga kapatid, ano, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito kasi ditong part na to, mga kababayan, no, hindi natin tatapusin to dahil itong part na to, iba na po yung takbo, no, ng mga pinag-uusapan dyan sa balitang yan. Huwag kalimutang mag-like, mga kapatid, ha. Malaking bagay po ang inyong like at mag-comment na rin kayo dyan. Adios.